Praise God. Kinsa diri ang malipayon karon nga Domingo nga makasimba sa buhi nga Dios. Mingon og amen. Amen. Salamat sa Ginoo tungod kay pila na ka adlaw. Medyo muinit, muulan, dagom, muinit, muulan, dagom, pero salamat kay giampingan ta sa atong buhi nga Dios. Amen. So, this morning we will continue with the topic last Sunday in connection with Acts chapter 1. Atong isgutan kaning mga disciples sa Acts chapter 1 about their kaning early church pagtubo sa kaning iglesia o simbahan, the church, no? How it works in New Testament katong panahon nga si Jesus misaka na sa langit. Sa may gibuhat sa mga disciples atong gibasa ganina, nagtapok sila sa Jerusalem sa upper room unya nagampo sila. No, they are praying for kaning puli kang kinsa ba tong nagbitray kay Jesus Christ kay Judas. Amen. So let me read with you in book of Acts chapter wala, okay. Ayan. Then the apostles returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives. Sa Sabbath days walk from the city. No, sa dihang ang istorya sa book of Acts chapter 1 and in proceeding this verse 12, kana bang naghangad ang mga apostoles kay Jesus mubalik sa langit. So karon muuli na pud sila balik sa Jerusalem. And then verse 13, when they arrived, they went upstairs to the room. Na sila sa taas, no? Sabi ng Bisaya sa verse 12, misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa taas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, Santiago, si Andres, Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota ug si Judas nga anak ni Santiago. Dinhi kulang na ang mga disciple kay nagpakamatay naman si Judas. No? Kani bitawng mari atong ano ba katuang eleksyon nato nga ang uban yung kwartahanay jud, no? So kani ang nahitabo pagka Judas, sabi ng Bible, Judas kaning sa iyang kasing-kasing nahigugma man gyud sa kwarta. Tungod kay mao may iyang trabaho tig-kolekta man daw siya og kwarta, no? But now, the disciples, nangita sila og kapuli ni Judas. No? Sabi ng verse 14, they all joined together constantly in prayer along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Si Jesus di ay, kung imong basahon niya siya, naa sa mga igsuong kalibutanon. Amen? Sabi ng Bible, and with his brothers, no? And verse 15, sabi ng Bible, in those days Peter stood among the believers, a group numbering about 120. So naay mga magtotoo. 120 ka buok sila, and dinid nga kinahanglan na ay mupuli kay Judas. Amen? You know, sa ato ang church, we need Peter, we need kaning Simon, Bartolome, Matthew, to become mag-share po sa maayong balita. And we also need, like this word, yung ng Bible, in those days, Peter said among them believers, a group numbering about 120 persons. And verse 16, and said, brothers and sisters, the scripture had to be fulfilled in which the Holy Spirit spoke long ago through David concerning Judas. Kanina si Judas maigsuon, gipropesiya na siya. Gipili siya sa Ginoo, pero doon na siya role nga pinasahi. Kaya nga naman, iyahang gibaligya si Jesus, mauni siya karon ang hinungdan, nga kuyaw ba ang iyang kaagi no ingon ang Bible diri long ago through David concerning Judas who served as guide for those who arrested Jesus. Gigamit siya, no, para maaresto si Jesus. And verse 17, sabi ng Bible,
he was one of our number. Ingon pa sa Bisaya, kauban nato siya sa ministeryo, sa buluhaton, no, ang 12 disciples. And then in verse 18, with the payment he received for his wickedness, sa iyang pagkadautan, diba? Sa iyang nadawat, tungod sa iyang pagkadautan, Judas, nagpalit siya og field, og kaning yuta, no? Unsa man ingon ng Bible, there he fell headlong, his body burst open, and all his intestine spilled out. Unsa nahitabo kay Judas? I don't know kung nabalo mo sa iyang kamatyan. Naghikog siya, unya nahulog siya, nauna ang iyang ulo, unya nagwagit ang iyang tinai. No, grabe, taas-taas siguro ang iyang gikugan ani niya. Sabi ng Cebuano sa verse 18, kadto si Judas ni palit og uma, ginamit ang salapi nga gibayad kaniya tungod sa iyang daotang buhat. Nahulog siya dito nga naguna ang ulo ug namatay ug nahapwa ang mga tinai. Grabe ang Cebuano, sabi mo nahabwa. Unsa man ang nahabwa? Oh, mura ba og kaning unboxing ba? Di ba? Okay? Nang kawas ang iyang mga tinai. Ano, grabe ang pagka-describe sa Cebuano. Kunya ang verse 19, ingon pa dinhi, ang tanang mga tawo nga nagpuyo sa Jerusalem, nakabalita ni busa sa ilang pinulungan, ginganlan nila Akeldama, ang maong uma, nga sa ato pa ang uma sa dugo. No? O kung makabalo mo sa mga istorya, pag maingon tag Davao City, ang kinsa maning baluarte dinhi. Duterte yun na siya, di ba? Pag maingon taog na aka sa mga dito sa Dinsan, lahi na pud nga mga tao nga apelyido, no? Unya verse 20 ingon pa diri, verse 20 sa Cebuano, kay kini nasulat sa basahon sa mga salmo, mahimo untang mingaw ang iyang puloy-anan ug wala nay magpuyo niini. Ug nasulat usab aduna untay mo puli kaniya sa iyang katungdanan. So mao ni karon ang mga disciple habang they are constantly praying, nagampo sila nga naay puli ni Judas. Gusto ka mo puli ni Judas? Amen? Ayaw lang Lord oy. Sa mong gusto si Pedro, si Juan o si Santiago? Kani ba sila mga isog mo na sila, no? But anyway, let's proceed. And then verse 21 to 22, busa kinahanglan nga may usa ka tawo nga moapil kanamo aron musaksi nga nabanhaw ang Ginoong Hesus, kinahanglan nga siya kanunay nakakuyog kanamo sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakig-uban kanamo sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. You know the story of John the Baptist? Nga tungod sa iyang pagsangyaw sa paghinulsol, pagwali o pagkamatarong, giputlan siya ulo. Nung mauna nga mga lagad sa Ginoo, kinahanglan jud nga mag-sacrifice jud ta. Amen. Inay mong tapat sakripisyo. Mubaktas, musakay, mainitan para sa Ginoo. Amen. Pero usahay maingon tayo, maitom. No? Sa langit wala na itom ug puti sa langit. Wala na may lipstick sa langit. Wala na may tawag ani glutatayon. So ano paputi gani? Basta nga na sa langit wala na siya kaya dinhi hala lubos-lubosin niyo na pero ingat mo ha kay basin og dunay dili may apekto sa imong panglawas. Amen. A lot of mga kabataan karon sa South Korea, alam mo, dali sila nagpausab og mga dagway, nagpatagkas og ilong sa padiha, and after that pag sila ma-discourage na, magka-depression, mag-suicide. Di ba? So dili ingana ang Kristohanon nga kinabuhi. We need to sacrifice. Amen. And now in verse 21 and 22, sabi ng Bible, Cebuano, busa kinahanglan nga may usa ka tawo nga moapil kanamo aron musaksi nga nabanhaw ang Ginoong Hesus, kinahanglan nga siya kanunay
nakakuyog ka na mo sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakiguban kanato sukad sa panahon nga pabunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayang ngadto sa langit. 23, busa misugyot sila duha ka tawo, si Jose nga ginganlag Barsabas nga ginganlag usab og Husto ug si Matayas ug nagampo sila sa Ginoo. This is in verse 24. Sabi ng Bible, then they prayed, Lord, you know everyone's heart. Shew us which of these two you have chosen. And 25, to take over this apostolic ministry. Dinhi na anay naga-apostolic ministry. Si Ate Silvia, na naman si Apo. Ang tawag niya na apostolic ministry. Nagbantay og Apo. Oh, di pa. Si Ate Lydia wala, pero kanang pa, kumidara na siya, apostolic ministry. Nagbantay magkakapo nimo. No? So mo na nga ang mga tao, labi na ang mga bagminyo, pag naa ang mga ginikanan, ang atong ginikanan usahan, mga atong himuon nga na ay gitawag nga apostolic ministry. Anyway, that's komedya lang na siya, magbantay mga apo ba. So verse 26, last verse, sabi ng Bible, then they cast lots and the lot fell to Matthias. So he was added to the 11 apostles. So karon ang mga tao, ang mga disciples nagdali-dali gyud sila kay muni sa ato ang kaning ato ang mga instant mga decision in life nga pareha mga disciple gusto jud nila nga naipuli dayon kay Judas. Pero kabalo ba mo kasi puli jud kay Judas? Si Apostle Paul. Kani siya pinili man sa mga tao, pero Apostle Paul it really chose by Jesus Christ. Kaya kung tanawon nimo ang Bible, siya Matthias, diha ra na sa kutob. After that, I don't know what's the ministry pa niya hidden of this one, pero ang puli yun kay Judas, si Apostle Paul. Daghan siya og ministeryo, gisulat, no? Anyway, salamat sa pulong sa Ginoo karon nga buntag. Let's proceed to the word. Like the disciples, naghimo sila kamaagi nila. Kamaagi nila, nagampo sila, and then karon ang ilang kamaagi pulihan si Judas, ug karon ang puli si Matthias. Kaya in topic with our sermon this morning, which way should I go? Asa man ka nga dalan karon mo pili? Piliun ba nimo ang dalan sa kalibutan o piliun nimo ang dalan nga naa diha sa Ginoo? Amen. Ito palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Ingna mong tapad once again, you are blessed by God. These disciples, they chose the way nga nag-prayer sila, walang masama na, pero because of that urgent need nila nga kinahanglan na ipuli kay Judas, nag-ampo sila and they chose the way nga si Matthias ang ilahang gipili. No? So how about us? If you will look at the world, if you look at the social media, if you look at what happening today, asa man ka nga dalan ang imong pilion? Ang dalan ba sa Ginoo, ang dalan sa yawa, o ang dalan nimo? Pwede man ta maghimo og ingana. Okay? Now, let's proceed. Nalo ko tulo ka butang i-share karon nga buntag, dali lang kayo ni siya. Mga tulo ka oras. Amen? Okay. Let's go on with the question first. Sabay-sabay ta mga basa. How can I know God's will for my life? Unsaon nako paghibalo bahin sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi? Ang mga disciple, they are always with God, they are praying. Unsa man ang will ni Lord silang kinabuhi to preach the gospel. Magsangyaw sila. Kaya they need new one nga puli kay Judas kay para doon na sila ikauban ka ng sacrificially, kuyog kanila, magsangyaw bahin kay Jesus Christ. Kaya this is a question for us this morning. Before tayo proceed, how can I know God's will for my life? Amen? Number 1 na nga pangutana. Karon, imuha bang nabalaan ang kabubuton sa Dios? Kay ang kabubuton sa Dios sa mga disciple that they will go, they will preach the gospel, they will voluntarily, sacrificially, willingly follow Jesus' command. Musunod sila sa sugo sa Ginoo. Amen. As I said to us, kinahanglan sa atong pamilya natin gitawag nga family care group. Kitang parents ang mulid sa prayer sa atong mga anak. Talk to them. Did you talk to them or did you chat them? Amen? Naara mo sa balay pero nag-chat lang mo diha. Oh.
Di ba? Maiting ganay. But that is bad communication, ha? Dili siya maayos siya. Okay. Let's proceed. Number 1, sabay-sabay tayo magbasa. Submit your will to God. That's what the disciple did. They submit their will to God in book of Acts chapter 1 verses 12 to 14. Ilahang gisubmitar ang ilahang kabuton sa Ginoo kay nganuman dili man ang ilang pagbuot, dili man ang ilahang katuyuan ang matuman, dili man ang ilang gustong matuman, ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman sa ilang kinabuhi nga sila karon misunod kay Jesus. Amen? Karon sa imuhang pag-step forward sa pag-alagad sa Ginoo, imuha bang gisunod ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi? Or imuha lang gihapong kabubuton ang imong gisunod, or ang kabubuton sa yawa labi na karong panahon na alam mo a lot of displays of the world that attracts and tempt us, especially kaning mga tattoos karong panahon na. I've seen this one Christian sa iyang tiil diri, nakita ko bersikulo dunay question, is sin ang tattoo ba daw isala? Decoration man na, your body is a temple of God, anya imong hugahugawan. Pero kung sa una, wa pa na Kristohanon, surrender to God. Lord, forgive me ang akong lawas, akong nahugawan karon. Don't do it again. Amen. Tupalakpakan ang Ginoo. Hallelujah. No? Kay nga naman, hilumdumi, ngunang Bible, ikaw tempo sa Diyos. Itugyan ang imong kabubuton sa Diyos. Amen? Kani atong mga anak, no? Ning atong mga kabataan, pag dili nila makuha ang ilang gusto unsa may ilahang ginabuhat sa katong maginikanan, muhilak kung batang gamay, magdabog-dabog, di na mo gawa sa kwarto, kung dalaga ulit tao na, di na masugo. Amen! Kaya nga naman, gusto nila nga matuman nila ang ilahang gusto, ang ilang kabubuton. Kaya ingon pa din, itukyan ang imong kabubuton sa Diyos. What does it mean? It means, okay, let's go on with this one. Reading ta. Sabay-sabay magbasa. Submitting your will to God means acknowledging His authority and willingly surrendering your own desires and plans to His. Let me repeat reading. Submitting your will to God means acknowledging His authority and willingly surrendering your own desires and plans to His. Did you ask me as your pastor? Pastor, kung wala ka nagpastor, asa man ka karong Domingguha, siguro mo kaingon ko naglaag-laag ra ko. Kaya that's normal nga tao nga walay mga lagad sa Ginoo, kanang dili gyud committed, dedicated, devoted mga lagad sa Ginoo. Okay lang dili makasimba, okay lang dili makaampo, kanang walay commitment. Pero look at this, submitting to the will of God means acknowledging His authority. Imuha bang gi-acknowledge ang otoridad sa Ginoo diha sa imuhang kinabuhi? That's the disciple action. Just submit. Ibig sabihin, wala na sila katungod sa ilang kinabuhi. Kailangan namang gisubmit ang ilang kabubuton sa Ginoo. Pasabot karon ang kabubuton sa Ginoo ang matuman sa ilang kinabuhi. Amen? Let me go back to my story ganina. Example at mga bata, kung mangayo sila, niya din nato hatagan, unsa ilang buhaton, mutago sa kwarto, muhilak, magdabog-dabog, unsa imong gusto, unsa may imong bation, ginikano sa imong masuko ka, kung di ka kabalo mo kontrol sa imong emosyon, mamunal ka, malagot ka usahay, makaistorya kag sakit. Tama! Kaya I hope and pray, let's change our heart. That's the word for this morning, willingly surrendering your own desire. I know we have desire. I know we have plans for our family. Amen? Yes, we have. To become successful, to become prosperous, to become rich. That's good. Especially for the Lord. Ugma, maadto mi sa bukid nun, kay magwali ko sa mga lumad. Praise God. Please pray for our travel tomorrow morning. No? Kaning mga lumad nga wala pa'y kurinti. Wala pa naabot yun ba? No? Sabi ko, Lord, kung sabi makuha na mo ng atu-atug bukid, I've been praying for that. I've been asking God. Tanaw mo sa Ginoo. Kung sabi nakuha na ko panglaga dihan nimo. Kung sabi nakuha na ko Ginoo sa dihang misolinder ko dihan nimo. Have you asked question that? Ako many times, kapag nag-drive me padulong sa Butuan, hinguog, ingon ko, Lord, kung sabi mong gibuhat diri. Hagu-hagu naman siguro me. Pero sabi ng Bible, no.
you are obeying the commands of God to go and make disciple. Amen? Wala man sweldo sa kalibutan, pero naa kay ganti ito sa langit nga dili kayang bayaran sa kwarta. Ang mong tapad, you are blessed by God. Okay. Now, doon natin tanawon din about submitting. It's about kaning recognizing God's wisdom and plan for your life. I-recognize ang kaalam o plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Plan for your life are superior and trusting Him to lead His kaning plano sa Ginoo nga matuman sa imong kinabuhi. Unang-una, atong tan-awon ni siya. Number 1, sabay-sabay ito magbasa. Surrender, voluntarily relinquishing your own will and desire to God's. Did you surrender your life to Jesus? One of the disciple, Matthew, a tax collector, mayaman siya, professional siya. Pero sa dihang gitawag siya ni Jesus, giingnan siya, dali, good Matthew, uban ako. May uban siya o wala na siya uban? Yes, he followed a lot of, there was a rich young man, mingon siya, Ginoo, gusto ko muuban nimo, pero naapa ko'y uliun sa balay. Ti mananghid sa ko ang ginikanan sa paddagat pa kayo mga rason, mga excuses, alam mo, sa pag-alagad sa Ginoo. When you really surrender your life sa Ginoo, kinahanglan nga wa na tayo ikarason diha sa Ginoo. Sama sa kanta ba? Walay rason nga dili ka namo simbahon. Amen? Pero pag naay problema, pag naay mga bagyo sa kinabuhi nimo, usahay ang imong kainit mamugnaw na sa pag-alagad sa Ginoo. Wa na kay gana mo simba. Wa na kay gana mo ampo. Wa na kay gana mo share sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Kaya sabi dito, number 1, surrender. Imong tapad, did you surrender your life to Jesus? Amen? Surrender, voluntarily relinquishing your own will and desire. Pag sabihin mong surrender, ibig sabihin voluntaryo nimo na, wala ka gipugos sa imong bana. Wala gipugos sa imong asawa, wala gipugos ni pastor, ikaw mismo ang misunod og nagdesisyon nga mga lagad ka sa Ginoo. Ang ginikanan na ingon man ta, sige, di ka mo simba, why cellphone? Amen? Sige ma, why cellphone, hila ko ma. Sige, di ko magawas, di ka kumuan. Daghag mga rason, daghag mga alibay. Pangalawa, okay, look at this, sabay-sabay magbasa. Obedience, living in accordance with God commands and teaching. Karon, tungod kay propesiya sa Bible nga sinahanglan si Judas, ingani mahitabo kaniya, mamatay siya, mahulog, maguna ang iyang ulo, unya mahapwa ang iyang tinai, unya according sa Old Testament, kinahanglan na ay mupuli kaniya. That's why these disciples nagampo sila, nagdali-dali sila, mao to ilang napilian si Matthias. No? Pangalawa, obedience, living in accordance with God's commands and teaching. How are the commands of God in the Bible? Duhara ba giingon sa Bible karong panahon sa New Testament? Love the Lord your God with all your heart. How could you say that I love the Lord pero wala ka nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo? Amen. How could you say that I love the Lord pero ang imong kinabuhi wala ka nagsurrender diha sa Ginoo? Pwede ka mo ingon sa imong baba pero ang imuhang buhat sa imong kasing-kasing layo kayo sa Ginoo. No? Obedience, living in accordance with God's command and teaching. Let me give you this one example sa Old Testament. Si Jonah. Kinsa man si Jonah? He was a prophet. Sa dihang gipadala sa Ginoo sa Nineveh, nagbalibad siya, dili lang ko Lord kay andito mga tao, ato ng kalaban, mga kriminal na, mga mga tawhan na. Usahay pangunahan ta. Kanay bitang suguon ta sa Ginoo nga maadto ka ning lugar, unya sa imuhang pagtrabaho dito o sa lugar nga mangyadtuan, ikaw ray Kristohanon. Amen? Murag giana po sa imong pamilya, imong kistuhan, ang pamilya nimo, ikaw ray Kristohanon. Unsay bation nimo? Usahay mahimo ang katawhan nila. Kay ikaw pa ang puon. Maingon pa sila nga, be, kung nabago na ba, sila na mo judge nimo. Tinood pa yan na, they have their standard for your life because you Christians, maingon sila, be, kung nabago na ba, atong ingnan be, atong sulayan be, nag-order tayo sa case be. Di ba?
You can drink, but don't drink. Pwede na good na, pareha good na sa mag-drive. When you drive, when you drink, the same with that, no? So, inga na, June, let's go back to June na. Karon, tungod kay gahi man siya ulo, gilamon siya sa isda, nga dako kayo. To make a long story short, unya, after 3 days, giluwa na po sa isda, sa Nineveh. Unya, karon, nagwali siya dito, first niyang wali, ang mga tao na hadlok yun siya, ingon siya, di gumuwali kay, ang mga tao, mga kriminal, mga hadlok yung tao na pero, he tried to preach to the people about the grace of God, the righteousness of God, pero ang mga tao, naminaw sa iyaha, na ginulsol sila. Unsa nahitabo ko sa Nineveh, wala sila gihukman sa Ginoo. Nagkaroon og revival ang ilang lugar because of obedience sometimes, no? So, what's my point? We have to obey the commands of God. Mga sugo sa Ginoo hatong kinabuhi. Amen? Ang Old Testament principle, ang Old Testament commands, that's for the Israelites, pero it's very applicable for us today. Ang principle sa Old Testament nga command, applicable gihapon na karong panahon na sa atua. Natin ma-learn nga lesson. Ikatulo, okay, sabay-sabay magbasa. Seeking guidance, asking God for direction and wisdom in your, ito ang napakahalaga, decision making sa imong kinabuhi. Karong Domingo, why you decide to come to church nga nag-ulan man? Karong Domingo, why you decide to church nga wala magay pamasahe? Karong Domingo, why you decide, why? Maybe because you love the Lord. Maybe because there's something in your heart nga gabi pa lang, naghuna-huna na ka, na musimba ko ugma. Bahalag, wala mi nakasinabot sa ako ang mister or ako ang misis, manimba mi ugma. Amen? It's a good decision. Seeking guidance is very important. Sabi dito, asking God for direction. Karon, asa naman kapadulong sa imong pag-alagad sa Ginoo. Dapat makasabot ka nga duna kay padulungan ug kanang padulungan nimo mao ang langit. Amen? Sa imong pag-alagad sa Ginoo, make it sure that in your direction sa imong pag-alagad sa Ginoo, maabot ka dito sa final destination nga mao ang langit. Kay doon na may uban nga alagad sila sa relihiyon pero napangutan-on nimo, they don't know where they are going. Tungod kay ang ilang tubag, di man ko makatubagan na brad kay buhi pamanta unless I will die. Di na pud pwede pumutubag. Kay doon na usa ka dato nga namatay, o pobre nga namatay, pag-abot niya sa impyerno, wa na siya gitawag nga dato. Pero pag-abot nila sa langit, gitawag siya, oy anak. Oh, that's the difference one. Okay? Seeking guidance ang atong mga kabataan karon, guide them through the Word of God. That's why I said we have to have our family care group. Nga naman, kay basin sa sige nilang tanaw sa cellphone, mauna ang ilang mga attitude, moody-moody sila, mauna ang ilang na-learn, ingani sila, tungod sa cellphone lang kanunay, ug wala na tay Word of God. Amen. Muna nga bato pa to sa langit ang matamaan, magbagong buhay. Palakpakan ng Ginoo. Praise God. No? Seeking guidance, pangayog giya, especially kung ikaw nag-struggle sa imong decision making. I remember my friend, when the company was closed, may ani siya diri sa church, sa pastor, tangi kong ampo kay, tama ba na akong desisyon, mag-build up kong ingani nga negosyo? Yung kung naman ka kay kwarta, yes, you can. Now, God bless them. They have a lot of business nasa Tagum City. Yung salamat sa Ginoo. No? Pangayo yun og giya. Labi na sa taong sakto po niya muhatag nimo og giya. No? Kaduha nga punto. Ay kaupat pa. Sabay-sabay nang basa. Living in humility. Recognizing that God's will is superior to your own. Alam mo, when God bless us, sometimes we look and we talk to ourselves, ako na good ni. And you are no longer having the enemy of poverty, kanang kalisdanan, kay naa naman kay kwarta, and you are na superior. Kasi pasabot ana, kana bang taas na sa imong panglantaw, you are above to others, you are above to your neighbors, you are above to your family, mingon ka, mas lamang naman ko nila. Living in humility, recognizing God's will is superior to your own. Kinahanglan magmapaubsanon ta. Amen. Look at the disciple, what they did. Nag-ampo sila, Ginoo, dili amo ang pagbuot ang matuman as we are praying for the pulley ni Judas. No? They are asking for God's kaning will. Kaduha.
Kalima, sabay-sabay na magbasa. Puro may kaduha kung duman. Forgiveness and reconcile. Choosing forgiveness and seeking reconciliation. Nakatrigger sa mga netizens sa social media katong election tong lugar sa mga barm ba nga grabe kaayong patay, gira-gira, mga supporter sa barm. Many of them grabing pagdumot. So karon na ako nakadula nga sa ka-Muslim. Ingon doon sa taga-ano siya, taga-Lanao. Ingon ko, Brad, did Allah teach you about forgiveness and reconciliation? Ngano grabe man magpatay, pamilya-pamilya yun. Kanabang clan to clan ba? Wa yun patawa, pero karon salamat daw kay ang gobyerno nag-mediate, na ibig sabihin, the government's working with this kaning mga province ni. Tia mo na, pamilya mo, niya kitang tanan, pamilya, pikas barangay itong kalaban, ingana man na sila, ingana kagubot ang ilang lugar, panahon sa eleksyon. And I've asked them, did Allah teach you about forgiveness? Ingon to siya, wala lagi daw. Tanawa, dili ka makapasaylo, siya mahitabo nimo, magdumot ka. Sa imong pagdumot, masuko ka, kung patay kang tao. And that is sin. Amen? But Jesus changed that. Tuluan niya to, magpasaylo ta. Abi nimo, sayon kayo nabuhaton, pero lisod nabuhaton mo nang ingon niya, pasayloon ta ka, pero di na ako malimtan imong kibuhat. Forgiveness and reconcile. Choosing forgiveness and seeking reconciliation whenever possible. Atong piliun ang magpasaylo. Okay? The first step in knowing God's will, you need to submit your will to God. Submit your will. Isubmitar ang imuhang kabubuton sa Ginoo. Amen. No? So, pareha nagbatang gamay. Ang batang gamay, kung ang parents mag-decide nga, ang ilang anak, ilang ipadedicate, that's the will of the children. Kasi bata pa man sila siya makadecide. So, that's the will of the parents. Ilang desisyon. No? And then, ikaduha nga punto, sabay-sabay itong basa. Trust God's word. Salig sa pulong sa Diyos. So many of us, wala na ipagsalig sa pulong sa Diyos. Kaya nga naman, kaniyang hinungdan niya, wala na salig, wa na kay basa-basa. That means to say, that's a sinyalis o sign nga wa na kay pagsalig sa pulong sa Ginoo. Asa man kami salig? Sa social media. TikTok, in just 5 minutes nga mga instruction, guidelines, or sa padiha nga mga, karong panahon na naman tayo gitawag nga YouTube University. No, mga practical application, mga tutorial, no? Pero dinhi sa Bible, ang mga disciple, they trust God's word, misalig sila sa pulong sa Ginoo. Amen? What's the sign mo anak kay salig-salig sa pulong sa Ginoo? Kung wa na pud kay basa-basa sa pulong sa Ginoo. Ing na imong tapad, kumusta imong Bible reading? Kanunay na lang madunggan mo ni Pastor Kadomingo, yes! It's good to remind that every Sunday, kaysa Domingo na ta makadungog, mas maayo nang mas makadungog ta nga i-remind ta bahin sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kasi sabi ng Bible, Thy word is a lamp unto my feet. Sabi ng kanta, okay, in Book of Psalms, no? Trusting God's word means believing that His words are true and reliable even when things seem difficult or confusing. Bisan namalandong ko sikog ampo sa taas yung ko, Lord, salamat kay nakalahutay mo ni Ginoo sa pagministeryo diri sa church, Lord God. Bisan og home church, Ginoo, salamat kay nagkabilin Ginoo ang imuhang kamaayo ba through your word, no? Ang word sa Ginoo, kay kung walay pulong sa Ginoo, discouraged na oy. Amen? Kung walay pulong sa Ginoo, ma-discourage yun ta. Kaya ingon pa din trusting God's word means believing that His words are true, reliable, even when things seem difficult or confusing. Na ako itanaw nga, gi-search na ako, kaning mga richest religion in the world. No? Grabe kaayong eskwelahan, hospital, no? They did not, sometimes they are using that in front line, pero they have never trusted the word of God. Okay, let's proceed. Number 1, sabay-sabay ito magbasa. God is trustworthy. The Bible states that God cannot lie and always keep His promise. Mutuo ba ta ni anak? Nga ang Diyos dili mamakak.
Amen? Ang Dios dili mamakak. Kaya sabi ang pulong sa Ginoo, ang Dios masaligan siya. The Bible states that God cannot lie and always keep His promise. Pag ang Ginoo nagsaad nimo nga ubanan ka sa Ginoo, ubanan ka sa Ginoo. Amen? Unsa may iyang saad sa mga disciples sa dihang siya musakan sa langit, ingon niya, I will kaning give you peace. Wala siya maingon niya sa aran ta mo nga mahimo mong bilyonaryo. Wala jud. Sa maingon niya, I will give you peace. No? And then ikaduha, sabay-sabay na magbasa. Trusting God's word, this means believing that He says about Himself, if the word and you is true. No? Kaning pagsalig sa pulong sa Ginoo. Pagsalig unsa iyang giingon, mao ni nga karon nga buntag the disciple, they believe. Mao ni nga napili sila og usa puli ni Judas kay para ilang kauban nga musangyaw. Dili ilang isangyaw ang ilang relihiyon, ang ilahang idea, kung dili ang pulong ug ang kabuton sa Ginoo. Katulo, magisabay-sabay ta magbasa. God's character. Trusting God is trusting in His character, which is marked by honesty, fairness, truthfulness, and consistency. Kanay bitang giingon ta makiangayon kani fairness? No? Kanay bang makiangayon ba? Panahon atong tiglista-lista kinay mga bugas, I don't know kung nalista mo. Naay minduol nako pastor, nalista ka? Kuha sa dapit diha ba? Wala mo kun apil siguro mo gitawagan diri. Si ingon siya nga, anter kay pastor no, tagi apil buto mo ta. O nga naman ang kalibutan. Pero sa Ginoo pantay-pantay ta. Amen? Sa Ginoo ang iyang grasya sa atua, ang iyang gugma, ang iyang kaluoy pantay-pantay ta. Kaysa diyang namatay sa cross, wala sa maingon, namatay ko para lang sa mga dato, namatay ko para lang sa mga pobre, ug mabanhaw po ko para lang sa mga pobre, mabanhaw po ko para lang sa mga dato. No, para sa tanan pantay-pantay. Kaya kitang tanan dunay panalangin gikan sa Ginoo. Trusting God is trusting in His character, which is marked by honesty. Masaligan kaayo ang Ginoo. Panahon niya ang tao, di na ka makasalig. Panahon niya ang imong higala, di na masaligan. Panahon niya ang sitwasyon, murag, wa na'y pagsalig sa imong kinabuhi. You can trust God in your situation. Amen. Ito palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Another one, ikatulo, sabay-sabay magbasa. Discerning God's will. Pag-ila sa kabubuton sa Dios. Nag-discern ang mga disciple. Kinsa may atong ipuli kay Judas, kanang dapat kabalo mo gunit og kwarta. Di ba? Tanang tao kabalo mo gunit og kwarta. Pero dili tanang tao kabalo unsaon paggasto sa maayo ang kwarta. Amen. Tinuda dili. Yes. Parehara mo gunay ngani. Tananta kabalo mo gunit o gitara pero dili tanan kabalo mo kaska sa gitara. Nga naajoy kanta. Sabayan ba nga na bala siya. So discerning God's will in verse 21-26 pag-ila sa kabubuton sa Dios. What does it mean? Sabi dito, sabay-sabay na magbasa. Discerning God's will means actively seeking to understand and follow God's guidance and desires for your life. Seeking, kanang word diri nga actively. Are you active in your Christian life? Actively seeking to understand and follow God's guidance and desires for your life. Naman dito yung mga desire, ako nang ginaingon. No? Last Friday, prayer meeting, ang prayer request ni Hannah, mahuman ang pastoral house. Ibig sabihin, that's not his own desire. That's our desire. Nga naman, tuloy ng gubaon na yung dako para muluag yun ta, para program ta, magparty ta, luag na ato ang church. Amen? Yung nga suko man mo. Amen? Sige lang, forward ta hinay-hinay, sangyaw sa pulong sa Ginoo. No? Ampo sa uban, share sa uban, invite ang uban, atong pamilya, atong mga parente, no? Discerning God's will means actively seeking, aktibo ka, no? To understand and follow God's guidance and desire for your life.
Okay? So number 1, let's look at this. Sabay-sabay ito magbasa. Active listening. Discern is not passively waiting for God to tell you what to do, but actively seeking His guidance through prayer, Scripture, and the Holy Spirit. Nagtumo ni ani ka nang giingon diri through prayer. When you are actively seeking God's guidance, you are always praying. Wala lang ka nagtunganga riyan, nahulat ka. Like the disciples, constantly prayer, nagpadayon, na kanunayon nga, nag-ampo sa Ginoo. Kumusta man ang imong prayer life? Amen? It's only you can answer that. In difficult situation, sa mga magtiayon, pag naamoy mga lalisan, how is your prayer life? Ampo, diha, tag-away. Amen? Sa ibong anak, did you pray for them? No? Discernment is not passively waiting for God to tell you what to do, but actively seeking His guidance through prayer. Alam mo, ako bilang sa kapastor, makatestimony din ninyo nga how the Lord provides our needs. Amen? Sultihan ta mo, testimony sa una. Si pastora, wala pa'y trabaho. Wala man ko tawag anong Amerikano. This one American guy, nag-PM sa kuha sa messenger. Hello sir, I'm Ron Keeley from America. I will send 1 million. Halak ka. Dili bitaw oy. Ingon siya, I will help you. Ingon siya, naaba ka internet daw sa Cebuano pa. Ingon ko, wala sir, kaya di na ko makaya magbayad og monthly. Maglisod ka ng bugas. Magkapayat ng bugas, pero yung sinak ko, di makaya sinak ko. Sinak ko mo pa ito bugas o kinilo rapod? Pareha rata. Amen? So, ingon siya, do you have internet in your house, in the church? Yung wala. Then, tanaw niya sa akong profile, reform preacher. So, si pastora wala pa sweldo for 5 months that. Ingon ko, Lord, tabangi taon may Ginoo nga namin mapalit ng bugas. Napalit sudan. No? Salamat sa Ginoo. Naadyo gigamit ng tao. Ang Amerikano, wala may nag-ilaw, wala may nagkita. Nakita mo sa video call lang. Pero personal, face to face, wala yung nakita. Until such time nga, nag-provide yun siya. No? Wala may nangayo. Mo ganin nag-offer siya 20,000 a month. Ingon ko, no, don't send that money. Kung naong ko kwarta siguro, bitaw, no? Kaingon nyo ko sa 5 ka bulan. 100,000 good. Gamay dako. Dako na, oy. Pero ingon ko, no, don't send the money. Pero, ingon siya sa kuha, just go to the Western Union and get the money. Ako scammer siguro ni. Akong gitry ba? Pag adto na ako sa Western Union, share na kay ID. Kumplito ni. Karon, naamo di kwarta. That time is preschool pa si Jihan. How the Lord provide us. So, ako kailan nga tao. Lili na ko na siya. Walay iniwan nga nag-refer sa kuha nga moadto ko intahanan ni. The Lord will supply us. Mahadlok mo ang pastor kay pobreng pastor. Sultihan ta mo ang pastor sa Agusa, sa Surigao del Sur, Surigao City. Nahimo ang laging mga maestra iyang mga anak. Amen? Ang atua lang, mo niyang giingon, usahay, pangunahan tag kahadlok. Tungod sa kahadlok, wala na ta mo salig sa Ginoo. And I've met this Chinese. Ingon siya, pastor, I want my son to be a pastor. Pero ingon na nga ako, anak, what if ma-assign ko sa bukid ma? Unya, sa bukid ko ang pagkaon dito, puro lang kamuti, balanghoy, gabi. Kaluoy po sa kong anak, pastor. No? Anyway, sa imong pag-alagad sa Ginoo kung may nampuon ka, ayaw ka tingala sa mga milagro sa imong kinabuhi. Ayaw ka tingala sa mga probisyon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw ka tingala sa mga taong gamiton sa Ginoo. Kaya nga naman, nag-ampo man ka. Amen? Kaya mong tapad, you are blessed by God. A Christian live in prayer will also kaning harvest a lot of mga blessing gikan sa Ginoo. No? Kaya sabi dito, but actively seeking His guidance through prayer, Scripture, and the Holy Spirit. Prayer, the Word of God. That's why I said to you always,
read your Bible, and pray every day. Amen? Kinsa man din yung na nagbasa-basa sa Bible. Now, check your heart. Nga naa kay kasing-kasing, nga mura kaog kaning karabaw. Sa man ang karabaw, pastor? Kabalo mo ang karabaw? Ang pagkaon ana sagbot, wa nagsawa ang karabaw. Amen? I mean, untay nga anak ko atong desire ba? Di ta magsawa mo basa sa pulong sa Ginoo. Tanawa ninyo ng karabaw mo, kaon na bisag asa, sagbot rin ikaw na, pero kita usahay, wa na tayo basa-basa sa pulong sa Ginoo, na wa na tagana mo basa. Kaya this morning, it's a reminder, like a disciple, they learn to submit to the will of God and they need to seek God's guidance, no? Another one, kaduha, sabay-sabay magbasa. It involves prayerfully considering different paths, seeking counsels from trusted friends and mentors, and examining the potential consequences of each position. My friend of mine, a Swedish friend, one time nagstorya mi, ingon siya, I need counselor. Me and my wife, we have a lot of quarrels, discussion. Ingon ko, because your wife is very young, maybe there's something to adjust, and you are also a foreigner. No? So karon, nagstorya mi, ingon siya sa kuha, brother, I'll go already to the professional for the counseling. No, ingana ba? Usahay sa atong magtiayon, we need that. Especially pag doon na yung butang nga lisod kaayo i-handle. No? Pero I ask the Lord nga, nagaan yung tagiya. Ingon pa din, it involves prayerfully considering different paths na amagod tayo mga dalan nga itong agian yung usahay, lapok nga dalan sa inyong kinabuhi. Usahay pod batuon. Usahay pod sagbuton nga dalan. Usahay pod nindot nga dalan. Amen? But continue to seek God's guidance. Another one. Okay, number 3. Na shortcut mo na siya. Living a life of obedience. Once you discern God's will, it's about living a life that honors and reflects His desire even when it's challenging or requires sacrifices. One of the example of sacrifice in the Bible is Abraham. When God called Abraham, that Abraham will be blessed and obeyed, and then tigulang naman sila, and then God said, naalagi promisean. Si Sarah, nagdali siya na yung anak, kung sa may gibuhat niya, naman sa slave na si Hagar. Okay, Abraham, makig-ano ka kay Hagar, mag-sip-in ka diha, ang kanang anak ni Hagar, mauna itong anak, pero it's not the will of God. It's their idea. It's their opinion. And sometimes Christians will listen to the opinion of other people rather than the opinion of the Word of God. Mas mahadlok taon sa isulti sa uban ng mga tao kanato kaysa mahadlok ta nga unsay giingon sa pulong sa Ginoo bahin sa ato ang kinabuhi. Amen? Yes. Now let's go back to Abraham. When Abraham was old enough, tigulang na siya, tigulang na si Sarah. Kabalo mo, kataonan kaayo, gipanalanginan sila sa Ginoo. Kaya ibig sabihin sa anak nga kaning Isaac, kung sa meaning sa pangalan niya Isaac, pagkatawa. No, nakatawa man si Sarah pag ingon sa angel kay Abraham, makaanak lagi mo. Yeah, that's the Bible says. Makaanak lagi. Ingon si Sarah, tago sa makaanak bagod mi nga minupos naman. Unya si Abraham mikuyos naman. Di kumidara na siya. Anyway, when God will make a blessing, when that time sa ilang kalisod, the Lord provide gipanganak ni Isaac. Isa lang kabuok na, pero ang iyang kaliwatan daw sama kadagan sa bituon sa langit, sabi ng Bible. Amen? Now, sa dihang naa na si Isaac, this is another struggle. Ingon si Lord, Abraham, ihalad ng imong anak nga si Isaac. That's a sacrifice. Muadto ka sa Mount Moriah, ihalad si Isaac. It's a portrait, a type of Christ nga mamatay. Pero pag baktas na sila, pilakaan daw yung baktas, dala nagkahoy kay adto lagi sa bukid Mount Moriah. Pag-abot dito, gigapos na si Isaac. Tingala siguro sa Isaac, no, kung itong idrama ba. Gapos mong kunin mo pa. Pag-abot dito, yan ang tang patyon, dong gabon sa Isaac, doon ay tingog nga mingon, ayaw hilabti ang imong anak. What's the meaning? Sometimes ang best blessing sa imuha, ihatag sa Ginoo.
Amen? Unya kung panalanginan ta usahay kay mutalikod ta sa Ginoo. What's the meaning? Makalimot na ka sa Ginoo kay duna ka daghang blessing. Unya ang gusto dahil sa Ginoo, when you have the blessing, you have to offer it to God. Surrender it, give it to God. Then when Isaac was there, dunay gitawag ang Ginoo kay Abraham nga ayaw hilabti si Isaac. Wa sa gihilabtan sa Ginoo. Amen? That's a sacrifice. This morning, let me ask you a question. Unsa bay panalangin nga gihatag sa Ginoo kanimo nga wa pa nimo ma-sacrifice? Amen? Napalakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Now, let's proceed to this one. Sabay-sabay tayo magbasa. So how do you discern God's will today? As I ask you, unsa man nga panalangin sa Ginoo nga wa pa nimo mabalik ug tugyan diha sa Ginoo. How do you discern God's will today? Ikaw ray makatubag niya na igsuon, palihog manindog ta, and shall we sing the song, Thy Word? And let's come to God in prayer. That's the Word of God this morning reminded us to sacrifice like the disciples. You know what? The church now, ang ato ang simbahan, not only about atong denomination, we need to be like Matthew, James, John, Peter, to go. The will of God for us, dili lamang magpahayahay ta dinhi. Mawala ni nga, unahuna kog maayo Lord, paato mi sa bukid ugma. Musakay mi og kanang sana balsa. Magbubaha, nabot lang mo sa estado sa turon, pero wapa ko makontak. Unsa kahay? Pero ang muang yun ako na ni pastora dito, magwali ko sa mga tribo, magwali ko sa mga tao. You know what? Kita sa Dika Homes Church, God, like Peter, James, John, nga musunod ta sa Ginoo, musurrender ta, mutuman ta sa iyang kapabuton.